Uy, kakaibang palitaw ito ah. Ilabas ko na nga yung natitirang glutinous rice flour. Meron akong nyog, asukal, sesame seed, saka food color. Uunahin ko na nga ilagay dito sa bowl yung aking 2 cups na glutinous flour. Then naglagay lang ako ng konting tubig at hahaluin. Tantyameter nga muna yung paglalagay ko ng tubig para matansya ko kung sobra ba o kulang sa tubig. Tapos ay mamasahin ko na nga ito gamit yung aking kamay. Malinis naman yung kamay ko at ako'y naghugas. Pag okay na nga yung texture na, ihahatiin ko lang ito. Kukuha lang ako ng konting bahagi. Then lalagyan ko nga ng food color. Color yellow nga na food color yung napili ko. Then hahaluin ko lang ito hanggang sa makoat siya ng maayos ng kulay dilaw. Tapos ay uunahin ko na nga bilugin itong kulay dilaw. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaking bilog yung gusto nyo. Sa akin ay yung katamtaman ng laki lang. Ito kasing kulay dilaw yung pinaka magiging gitna ng ating palitaw. Tapos pagka nabilog ko na nga lahat itong kulay dilaw ay susunod ko namang gawin ay yung kulay puti naman. Medyo madami rin itong nagawa ko. Nung bago ko nga bilugin itong kulay puti ay naghugas muna ako ng kamay para hindi kapitan ng kulay dilaw na kulay yung aking kulay puti. Mali nga ako dapat pala yung puti muna yung una kong binilog tapos ay sinunod ko yung dilaw. Pero okay na rin naman at tatapos ko na yung dilaw bago ko naisip na dapat ay yung puti muna. Sa sukat namang nitong puti ay medyo malaki ng konti do sa kulay dilaw. After ko ngang mabilog lahat ay sisimulan ko na nga yung paggawa niya. Pinalaman ko nga sa gitna yung dilaw, then pinalibutan ko lang nung puti. Bulaklak nga itong naisip ko na korte ng palitaw para maiba naman doon sa nakasanayan natin na palitaw na flat na bilog. Sobrang ganda niya nga at napakaganda ng pagkakablend ng kulay niya. Parang ayaw mo na siyang kainin pagka naluto. Yun nga lang, sa paggawa ng ganitong klase ng palitaw ay matrabaho talaga. Bukod sa 2 kulay na yung gagamitin mo at marami ka pang bilog na gagawin. Hindi kagaya yung natural na palitaw lang. Pero worth it naman kasi ang cute-cute naman talaga sinyan tingnan. Tapos ay nilabas ko na nga yung gagamitin ko. Then sinangag ko na nga itong sesame seed. Papabrownin ko lang ito ng konti tapos ay ihahalo ko na nga dun sa asukal. Tapos nung nakulo na yung tubig kanina na sinalang ko ay isa-isa ko na nga itong ilalagay. Then hahayaan ko lang itong lumutang. Pag lumutang na kasi siya, ang ibig sabihin lang nun ay luto na siya. Then hahanguin ko lang din to isa-isa, then una ko siyang ilalagay dun sa nyog. Iko-coat ko lang yung ilalim niya saka yung gilid niya. Pwede rin naman yung kabuuan niya pati yung ibabaw, nasa sa inyo na lang. After ko naman siya malagyan ng nyog, ay susunod ko naman tong ilagay dun sa aking asukal na pinaghalo kong sesame seed. Then lalagyan ko lang din yung paligid niya. Pwede mo rin namang wag lagyan yung ibabaw niya, yung ilalim lang. Then ganun lang din yung gagawin ko dun sa lahat ng palitaw. Dun nga sa 2 cups ng glutinous rice flour ay nakagawa yata ako ng 7. Pero 5 lang yung napakita ko kasi nakain na yung 2. Habang ginagawa ko nga itong palitaw na ito ay naalala ko si Aling Pasing, yung dating matanda dito sa amin na nagluluto ng palitaw. Tuwing hapon lagi namin siyang inaabangan para bumili. At tapos ko na nga gawin yung ating palitaw, kaya syempre titikman ko naman. Sobrang sarap, sa susunod ulit!